po mga kaparmer, dito po tayo sa bukid. Ito po ay aking kaklase nung elementary. At ito po, nag-ano siya, nagkagapas siya ng mano-mano kasi po hindi kayang kuhanin ng harvester dahil po itong epekto ng bagyong Christine. Sige, classmate, pasyalan ta kanok yan. Kaya makapanistoryahan tayo maragdakan. Dito po mga kaparmer, mano-mano po nilang kinakarit dahil kasi po nakadapa yung palay. Sobrang lakas po kasi ng sobrang lakas po kasi nung hangin na dala ni Christine na bagyo, Typhoon Christine. Yan po, mamanuhin na lang po nilang gagapasin dahil hindi po malusungan ng harvester dahil maputik. Yan po ang epekto ng bagyo, nakadapa ang mga palay. So, sobrang lakas po ng hangin. Mabuti na lang po at hindi na bumaha. Kung bumaha pa po, matatabunan ng putik. Yan po siya, dapang dapa. Maganda po sana ang maganda po sana ang bunga niya. Ito po, ready to harvest na po ito. Kaya lang inaalisan po nila ng tubig para po malusungan ng harvester. Kasi po pagka ipapadaan po nila ng makina na ganyan, hindi po makukuha, marami pong maiiwan. Mayroon din po kaming maliit na palayat doon po sa kabilang bayan, sa po ng San Fabian. Dito po ay Mangaldan. Kaya lang po sa aming 6 na magkakapatid, wala na pong gustong magsaka. Kaya po pinapasaka nila sa kapitbahay namin. Ayaw na po nilang magsaka. Apat naman po kaming magkakapatid na nagtrabaho sa abroad. Yan naman pong 2 naiwan dito, ayaw naman po nilang magsaka. Kaya po yun, ibang tao po ang nagsasaka. Kung nagkataon sana po na bata-bata pa ako, ako na lang po sana. Kaya lang po senior na rin po, kaya po mahirap na rin magpatak ng katawan. Iba po kasi pag nasa kabataan pa po. Hintay na lang kung maibenta at mapaghati-hatian ng magkakapatid, kasi po wala na pong gustong magsaka talaga. Kukunti lang po yung
nakukuhang party sa ani. Kung magkano lang po, kung ilan lang pong kaban yung binibigay nung nagsasaka, yun lang. Kaya kasi po, hindi rin namin nababantayan. Hindi na kami nakakapunta na ng bukid. Punta po ako rito sa may nagka-harvest. Ito po yung punlang palay. Tatanim po nila ulit ito. Siguro after 3 weeks pwede na po i-transplant yan. Po, kinukuliglig nila pagtataniman. Marami pong kuhol, kaya lang po payat naman mga yan, hindi po magandang ulamin, hindi po katulad ng native na kuhol. Ito po, pupuntahan ko po rito yung bayaw ko na nagpapa-harvest. Ayan po, mga bayaw ko ano po, hahaputin po nila yung alay. Sila po yung nagpapa-harvest dito. Nakadapa pala yung iba. Yan po, napadaanan ng harvester. Yan po, napakaraming ibon. Mailap lang po sila, napulabog nung dumating ako, nagliparan sila. Ang daming naiiwan. Sayang po. Malapit lang po sana rito, dadaling po rito yung mga manok ko. At ang daming naiiwan. Sayang lang po ito. Pagkatapos po nito, tatanaman po nila ng mais. Yan po.
katulad ng unang panahon na mano-mano po na sinakarit. Ngayon po automatic na pong nakasakod yung sako. Masasaya po yung mga ibon. Nag-aabang po sila ng lilipat ng mga kulisap. Po ang epekto ng bagyo, kaya po nakatapa yung mga palay. At yan po, makapa na naman po ang ulap, babagsak na naman po ang malakas na ulan. Mayroon pa pong darating na bagyo, yung pong bagyong Leon. Kaya po matilim na naman po ang paligid. Ito po, ready na po ito. Tataniman po ulit na lang pwede po nilang second crop ito dahil kasi po medyo mababa itong lugar na ito. Saka po mayroong gripo na mapagkukunan nila ng patubig. Laking ibon. Ganito lang po ang buhay dito sa probinsya. Basta masipag ka pa dito sa amin, mabubuhay ka. Ang lakas na naman po ng timoy ng hangin. Baka po paparating na naman po yung bagyong Leon. Sana po hindi masyadong malakas ang darating na bagyo para po hindi masira po yung mga palayan na i-harvest po. Yan po, ililipat na nila yung na-harvest ng palay. Kakarga na po nila doon sa trailer.
ano? Ah. Pwede naman din na, yung kalat. Ha? Pwede ka naman. Tama na yan, tiniran ko. Matala, tama niya mo, pare mo. Yan. Aman, tutugan na. Oh. Oh. Ayan po, right. Maganda po ang pagkapat ng palay po ngayon. Puro makinarya na. Hindi po katulad nung bata pa ako. Sa panahon na namin, mano-mano po. Kinakarit lang namin. Tapos gigitin sa pamamagitan po ng pagtampas sa may parang papag. Automatic, may trailer na kumahakot ng kumahakot ng palay. Noon po manumanong pinapatan ng tao isa-isa. Maganda rin nakakuha ng bunga itong tinanim ng direct seeding sa bugtanim. Sana po kung susunod na bagyo hindi na maulan para po hindi lalong dadapa itong mga palay na ready to harvest po. Sarap po ng simoy ng hangin dito sa bukid. Malamig.
pupuntahan ko po itong dalawang bata rito, nangunguha ng kangkong. Ila ko yo. Yan po, nangunguha sila ng kangkong. Nangunguha po sila ng kangkong at ibibinta daw po nila. Ayaw nilang tumingin at nahihiya sila. Ayaw tumingin sa camera. Hindi ko po kilala yung mga bata dahil po matagal na panahon na wala ako rito. Bale nung kaklase ko na nakadapa din. Na-vlog ko po ito nung tinatanim niya. Balik-balik, isnak ka mo. Ah. Morning, kaupiyay. Sige. Ito po si Kuya Bin. Nagpapa-harvest po siya doon sa may gawing gitna. Yung tanim nila, nakasigap mo. Ganyan din po yung ano, papa-harvest nila nakadapa kasi po natamaan ng bagyong Christine. Malakas po ang hangin saka ulan. Kaya po ganyan, puro nakadapa. Kaplan. Sige kuya. Patan harvest tayo. Si Bulldog suwatan. Si Bulldog. Gawa na siri niya eh. Si gawa ng GC tayo harvest da. Pero kami ulo punton, kami artist tawa. Atan. Sige rin. Sige kuya. Ano kaya ay si wala ko binay ay tibag to pagito kung kaya mo lang ka. Ay pero inis na buharaman. No, nalapaklaman. Diba? Bayaw ko po siya, pinsan buo ng asawa ko. Magpapa-harvest din po. Pupuntahan niya yung harvester doon. Wala pong tigil yung harvester. Simula umaga na po yan hanggang sa hapon. Kasi maraming nagpapa-harvest. Kahit hindi pa po gaanong hinog yung palay, pinapa-harvest na po nila kasi po ganito nakadapa. Pagka po nasundan na naman po ng malakas na ulan, ito pong mga ano niya, pag sumayad po sa tubig, tutubo na po yan. Saka lalong ano, marami pong masasayang. Kaya po pinapaspasan na po nilang ipa-harvest. Ito rin po, nakadapa din po itong ano, palay. At saka ang mahirap po dito, nakadapa na po, marami pang tubig. Kaya po yung mga bunga na sasayat sa tubig, tutubo po. Pag tumubo, sayang na po yan. Kasi medyo low ground po ito, kaya po mahirap palabasin ng tubig.
agos ng tubig dito. Ito po yung nanggagaling po sa mga palayan. Ano po nila. Binabawasan po nila ng tubig yung mga palay para po mapasok po ng harvester. Ito pong kinaroroonan ng mga mangga na ito, dati pong rice land po ito. Tinaniman po nila ng mangga noong naglakihan na po yung mga mangga, hindi na nila taniman ng palay. Tapos yun pong may-ari nito, hindi po naasikaso dahil kasi may trabaho po siya. May trabaho yung mag-asawa, kaya po yung mga bunga nito kung minsan pag panahon ng mangga nalalaglag lang yan po sa puno, mamumulot lang po dyan sa mga silong. Ito po ang footbridge namin, may tubig din po, pero pagka po malakas ang ulan na may bagyo, puno po ito. Ito po ang footbridge. Kailangan po magaling kang magbalancing dito dahil po isa lang. Kapag po sumala ka, mahuhulog ka po doon sa baba, tubig. Dito ang sabong mo? Ito po si Jeannie. Hello po. Kapitbahay. Ito naman po si Nining Ganda. Hello po. Kasi may labasak na eh. Ganito po dito sa lugar namin. Marami pong mga alaalagang mga hayop. Pero hindi po sa akin ito. Dito lang po sa mga kapitbahay. Dami po nilang mga kambing. Parang pugo lang po ito. Bawat bahay po rito sa amin may mga alaalaga pong mga hayop, manok, kambing, baka. Kasi po maluwag itong mga bakanting lupa na hindi pa po nagagamit, kaya dito po sila nagpapasto ng mga alaga nila, baka sa kambing. Dito na po ako sa bahay.
Hanggang dito na lang po mga ka-farmer. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat dahil mayroon na naman pong parating na bagyo. Bagyong Leon daw ang pangalan. Kaalis lang po nung Christine. Mayroon naman pong kasunod. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.